Shout out guys. Patungkol doon sa nagtatanong sa akin kung paano mag-reels, kung paano maging isang vlogger. Si Meta ay may rules. Si Lola Meta o si Facebook meron isang rules. At dapat sumusunod tayo rito. At dapat alam natin yung mga patakaran niya. Kung magbibideo kayo, huwag na kayong gumamit ng mga burloloy. Ang video nyo, gawin nyo yung natural lang at huwag na kayong gumamit ng mga edit-edit na mayroong mga kislap-kislap o ano-ano. Bawal kasi ito sa patakaran ni Lola Meta. At kung magbibideo ka, dapat ganito guys. Ito, pag nakatayo ang cellphone mo ng ganito, ito ang tawag nila 916 o 69. Ito dapat, sa reels mo, dapat 1 minutes lang pababa o 90 seconds. Sa ano naman, pag nag-video ka naman, dapat pag ganito, pahiga. Dapat 3 minutes naman ang video mo pataas. Pero sa aking karanasan, sa personal kong karanasan bilang isang vlogger, yung original ko kasing account, hindi si Burdugoy Capsule, kundi si Just Lumantad. Marami itong violation guys. Marami itong atraso kay Lola Meta. Kaya na-restrict nila to eh. Hindi ko na ito masyadong ginagamit. Ngayon, kung paano ako na-monetize, nagkaroon ako ng mga maraming followers na mga foreigner, mga taga-India, Pakistan, mga taga-Africa. Sila yung mga followers ko guys, mga imported. Hindi sila mga local. Hindi ko alam kung bakit nila ako pinalo ng pinalo. In-accept ko naman silang lahat. Kasi yung pangalan kasing Burdugoy Capsule parang imported eh, hindi siya totally Pilipino eh. Siguro na pakiramdam nila, kauri nila ako kaya o kalahi nila o kaya nila ako pinalo. Inaccept ko silang lahat guys. Tapos nagkaroon ako ng video na nagtrending. Sa loob ng 3 araw, nagkaroon ako ng views na kalahating milyon, mahigit 500,000. Kaya na-monetize agad ako. Bago lang yung Burdugoy Capsule ko, wala pang ano yan, wala pa siyang 1 year. Kailan ko lang ginawa yan eh. Ngayon, mag-iingat lang kayo sa pananalita pag kayo nagbablog. Huwag kayo gagamit ng mga salitang pinagbabawal. May bawal na technique ito, huwag nyo gagamitin. Tapos kung mag-upload kayo ng video, natural lang lagi. Ang gusto kasi ni Meta, organic. Organic ba? Yung natural lang na video, wag na kayong gumamit ng mga burloloy, tsaka wag kayong gagamit ng video na hindi inyo. Wag kayong manghihiram. Yung voice over naman, minsan may pinagbabawal din dyan eh, na copyrights pa rin kasi matatawag yan. At tsaka yung music background nyo, may mga music kasi na may copyrights, iiwasan nyo yun, aalisin nyo yun. Kumari natural lang lagi, yun lang ang gawin nyo. Gumawa kayo ng mga natural na video na original na inyo. Wala bang kaano ba? Wala bang kaagaw ba? Kung talagang ikaw lang. Alat pansinin yung mga video ko, lahat yan original. Hindi ako masyado nag-i-edit guys kasi may patakaran sa edit. Na baka ma-violate mo, sayang. Ngayon kung meron kang video na lumabag sa patakaran ni Meta, i-delete mo na kagad kasi pagdating ng reviewer, pag malapit ka nang mamomonetize, padadalang kanya ng message eh. Nakikita mo naman yan sa wall mo, padadalang kanya ng mensahe. Na ikaw ay kinukongrats niya o nire-racing ano kanya, yung binibuild up kaya tapos tinutulungan kanya eh. Delete mo agad yun kasi pag review niya na may rules kang ginawa, magkakaroon ka ng red flag. Yun ang dahilan kung ba't hindi ka na mamomonetize. Kahit pa ma-accept mo yung recommendation niya na 60,000 minutes at saka yung 5,000 followers, hindi ka niya i-monetize guys. Yun lang ang paalala ko. Shout out sa iyo ha, Angelita Edim ha. Para sa iyo to. At para doon sa mga ilang pang followers ko na nagtatanong kung paano maging vlogger. Hindi ako tutorial vlogger talaga. May mga nag-tutorial dito. Doon kayo manood ng mga idea nila. Marami, may YouTube. Pwede kayo manood sa YouTube. Pwede kayo manood sa Facebook. Maraming gumagawa nito, tutorial video. Makakakuha kayo ng idea sa kanya. At malalaman ninyo yung mga rules ni Facebook at saka ni YouTube. Kung saan man kayo. May mga patakaran kasi yung sinusunod din. Ito, advice ko lang to sa personal kong karanasan kung ano ang may tutulong ko, pero yun lang alam ko sa akin, sarili ko tong opinion. Bahala kayo, pero may patakaran na sinusunod si Meta na dapat natin sundin. Umiwas sa mga edit-edit, yung mga burlulo, yung mga
watermark, yung adobe, yung mga ano ba, may mga background ka pa, mga bulabulaklak, yung mga kung ano-ano mga edited. Alisin mo yan, yung mga salasalamin, tapos yung mga music, ano ba tawag doon? Yung voice over. At saka huwag kayo gagamit ng video hindi inyo. Kailangan original sa'yo. Iwasan ninyo yung mga mag-edit ba? Kasi bawal. Sana yung video kong ito ay nakatulong sa inyo. Hanggang doon lang advice ko kasi hindi naman talaga ako tutorial vlogger. Marami manood kayo ng mga gumagawa ng tutorial video. Sila yung mas magagaling dito at marami silang alam nilang technique kung paano sumunod sa tamang patakaran ni Meta. Magandang araw guys. Sana may nakuha kayo sa video ko.